Balikan po natin yung balita tungkol sa pagsuko sa Sandigan Bayan ni dating Philippine National Police Chief Abelino Razon. Naharap siya sa kasong graft and malversation. Hingi tayo ng detalye kay Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan. Sa mga oras na ito ay nasa loob na ng courtroom ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Itong si dating PNP Chief Abelino Sani Razon at si dating General Jerry Barrias sa kasama pa ilang kanilang mga akusado na sumuko, na voluntaryong sumuko dito sa bahagi ng Sandigan Bayan. Batay kanina kasi text na ipinadala mismo sa akin itong si General Razon nang binabanggit niya na voluntaryo siyang susuko, kaharapin niya yung mga kaso na itinampa sa kanya at sa huli ay magiging inosente siya. Kanina niya ito ay hindi na siya nagkabigay pa ng kanyang mga statement at sa list mo na pumasok dito sa gusali ng Sandigan Bayan. At sa oras na ito ay isasailalim na siya sa proseso na ginagawa sa mga may warrant of arrest at kay na rin dun sa mga na-arresto o sumusuko na para may paisailalim na sa restriksyon ng Sandigan Bayan. Kabilang dito yung fingerprinting at gayon na rin yung mugshot. At sa halip na sa pinaka-opisina ng 4th Division ginagawa ito ngayon sa pinaka-courtroom mismo at para makita na rin ng mga kagawad ng media. Pero kasunod nito, may yung pinatutupad na seguridad, hindi pinapalapit mismo dun sa courtroom at naglagay ng pinaka-barrier itong mga kagawad ng Sandigan Bayan para na sa ganon ay makontrol ang mga kagawad ng media. Mark? Alan, sabi kanina ni Bernadette Reyes, no bail recommended pala yan, yung sa warrant. Anong balita mo, Alan? Saan makukulong? Dire-diretso na ba sa kulungan sila General Razon at saan sila dadalhin kung sakali? Dire-diretso na sa kulungan pero wala pang informasyon kung saan sila dadalhin. Hinihintay nga natin yung kanyang abogado kung sakasakali man, kagaya ng mga ibang na-aresto, dinadala ka agad to sa city jail. O kung sakasakali man, kung hihiling itong kampo ni Razon, baka madala sa bahagi naman ng PNP Custodial Center. Pero inantabayanan pa natin yung pinaka-informasyon mula sa 4th Division ng Sandigan Bayan kung saan dadalhin o itukulong itong dating PNP Chief Abelino Razon. Matapos na itong voluntaryong sumuko dito sa Sandigan Bayan. Alan, sabi mo nasa loob sila ngayon ng courtroom at pinoproseso. Pwede bang sa kamalayan lang namin at ng mga manonood, ano yung proseso exactly na ginagawa? Para saan yun? Ito yung proseso na ginagawa sa mga aresto na may kaso o may kinakaharap na mga criminal case. At ito gaya ng fingerprinting, kinukuha yung kanilang mga fingerprint at pagkatapos kukunin yung kanilang mga personal data at yung kanilang mugshot. Yun yung kasama dun sa mga proseso na gagawin dito kay dating PNP Chief Abelino Razon. Mark. Sila ba'y pinagbibigyan pa ng proseso na yan na mag-apila doon sa warrant at humingi ng bail halimbawa? Una na nag-apila. Naghain sila ng determination ng probable cause na una nito, pero hindi nila inasahan na lalabas itong warrant of arrest. Ibig sabihin, dahil sa lumabas na yung warrant of arrest laban dito, yung kautusan para arestuhin itong si dating PNP Chief Abelino Razon at ilang pang mga kasama, parang boot and academic na o ibinasura na yung inihain nila na determination ng probable mark. Oo, Alan, total beat mo naman yan. Bigyan mo nga kami ng backgrounder tungkol saan yung pinasok nilang transaksyon nung sila'y nasa PNP pat sila ngayon nasa ganyang sitwasyon na may kaso. Ito hindi kinalaman noong 2007 sa 400 million pesos na ghost repair sa mga B-150 na light armor vehicle ng pambansang pulisya na lumabas sa investigasyon na wala namang talagang repair at wala namang isinaayos na mga sasakyan na B-150. At dahil dito, naisampa yun sa ombudsman at yung ombudsman ay ipinasa dito sa Sandigan Bayan. At maliban kay General Razon, 32 mga opisyal, pati yung mga nag-repair, yung pinakakumpanya na sinasabi nag-repair,
at iba pang mga non-uniform personnel ang kasama dun sa mga sinampahan ng kasong graft dito sa bahagi ng Sandigan Bayan. Okay, maraming salamat ha, Alan Gatus ng Super Radio DZBB.